dito, yung mga nagpapakitang mga babaeng nakaputi. Ano yung... The lady that they're seeing, yung babae na nakaputi, actually is a fairy. She is a guardian of this area. There are residual energies of several souls. Residual energies means they're just ghosts. Wala na yung kaluluwa. Nandito pa paikot-ikot. There are some earthbound souls here. Sila ho ba yung mga na-aksidenteng dito na namatay? Yes. As a matter of fact, one of them is a girl, teenager, and she says she doesn't want to be identified because it will affect some other people who are important to her. Nasa paligid lamang daw namin ang kaluluwa ng dalagitang ito. Sinubukan iparamdam ito sa akin ni Sir Chito. And Try to feel open. This is sensitive. Try to feel it. like lighter. Si Alex Angeles naman ang sumunod na sumuri sa puno ng balete na ito. Sa Pilipinas kasi, ang folklore, dahil kasi maraming roots, maraming branches yan, supposed to be tinitira niya ng mga entities. Dwarves, kapre, tikbalang, what have you. Now, sometimes, tago rin niya ng souls. Idinikit niya ang 4 na pirasong papel sa iba't ibang parte ng puno para kumuha ng iba't ibang imprint. Sinimulan ni Alex ang pagtatawas upang makita namin kung ano-ano ang naninirahan sa lugar na ito. Please, nakuna natin yung sinasabing fairy sa lugar na to. Dahil kasi, ang baliti kasi compartmentalized yan. Bigote, mahaba buhok. Balbas, bigote, laki mata. Para siya nakanganga eh. Oo, parang nakanganga eh. Parang terrified yung itsura. Oo, parang... It's very defined actually. Dito sa angulo ko, kitang-kita ko siya eh. Last moment. Laki ng mata, nakabukas yung bibig, parang sumisigaw. Earthbound soul. Na nandyan sa puno? Oo, kaya dapat linisin yung puno yan eh. Trapped energies. That means dun sa kung nasan kong plate, saan ko kinuha itong plate 3. That is where the kingpin is, so to speak. Parang dwarf, but I don't see this as the good ones eh. Hindi ito yung mga Sa marami, sir? Isa sa mga. I mean, yung sa picture na lumabas, ilang dwarf po may lumabas? Isa lang ito. Harap doon. Oo. Last one. Blank to. Wala. Wala to. Ibig sabihin, hindi siya dinadaanan. Yung kasama ko kinuha itong number 4, hindi siya dinadaanan ng mga entities na yun. Or ayaw magpakita. Inimbitahan namin ang celebrity guest na si Cherie para sumama sa amin dito sa puno ng balete. Medyo kinakabahan ako kasi madalas din akong nakakaramdam ng paranormal. I'm so scared. Oh my God, I'm so kinakabahan. Tabi po. Sorry. Ay, sorry, hindi kita ginugulo. Sorry po. Ano lang, napag-utusan lang. Pasensya na. Oh my God, matayo yung balahibo ko. I swear, I swear. Oh my God. Pabalik na ako. Nung papunta pa lang ako doon, parang na-push yung iyak ako, natatakot ako. Hindi siya nagalit sa akin, grabe. Ang lamig ng kamay ko, sobrang iba yung feeling nung
Umiiyak ako. Nakabahan ako. Ang lamig ng kamay ko talaga, I swear. Nag-push lang talaga yung yung kamay ko. Alam ko naman paano mag-operate ng ng video cam. Biglang parang na-push yung kamay ko. Parang na ganon, parang pinatay. Sa ikalawang pagkakataon, babalik si Cherie sa puno kasama si Alex Angeles. Kaya siya nagagalit sa akin. Hindi magagalit sa'yo. Sa pagkakataong ito, may nakuhanan si Alex sa dala niyang camera. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. Yun o, oh. Kita mo? Tapos biglang may ilaw na, na sumunod. Bigat. You're connecting with the tree. Oh my God. You now have to understand what you're feeling with your third eye. Sa kaso ng puno ng balete dito sa Pasco Avenue, nagkakasundo sina Alex at Chito na bukod sa mga elementals, may mga ligaw din na kaluluwang nandirito. Ngunit hindi naman daw sila lamang ang dapat sisihin sa mga aksidenteng nagaganap dito. I mean, you look at also the practical side. Dangerous curve. Halos walang ilaw. Karamihan ng kinatatakutan ng tao, hindi dapat katakutan. Yun yung ghost na pinag-uusapan natin, mga residual energy. So hindi siya, wala naman siya pwedeng gawin sa'yo eh. Kaya lang, pag nagulat ka, kinabig mo yung manibela, o di nabangga ka. Para matahimik ang mga kaluluwang gala, nagsagawa si Chito ng isang cleansing ritual. Balitang Pilipino para sa Pilipino. Ito